Okay, pwede nang umuwi kasi pinagpala na tayo ng awitin. Tayo pong lahat ay mag-aaral muli ng salita ng Panginoon. Ang ating pong pag-uusapan, paano nila pinaglingkuran ng Panginoon, part number 23 na po tayo. Sabi nga ni Jilo, mahaba-haba na yung ating nalakbay at kumukonti na po yung mga Bible character. Kaya nga ngayon, ang pag-uusapan natin, isang simbahan. Okay, Church of Corinth. At ang nakalagay dito, prove the sincerity of your love. Sabi ni Paul sa Church of Corinth, i-prove no yung sincerity ng inyong pag-ibig. May tanong dito paano ba natin mapapatunayan yung love natin? Meron akong nabasa na comment, sabi niya ganoon, sa picture ng asawa niya, kahit saang bansa, ipaglalabang ko asawa ko. Amen? Kahit saan daw bansa, kahit siguro doon sa lugar ng Gaza. Amen? Kasi yun yung patunay ng kanyang pag-ibig. Dahil ang pag-ibig, naghahanap ito ng patunay. Kaya nga madalas nating naririnig sa mga kababaihan, kung mahal mo ako, pakasalan mo ako. Kasi naghahanap talaga ang love ng patunay. Ito po yung ating pag-uusapan. Pero bago tayo dumako dito, tayo munang lahat ay tumayo. Tayo muna ay mananalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat pong muli sa umagang ito na kayo po ang may kaloob sa amin upang sama-sama na mag-worship, sama-sama Panginoon na makinig ng inyong salita, sama-sama Panginoon na magbulay-bulay at sama-sama rin Panginoon na humihingi ng tawad sa mga pagkukulang namin. Batid nyo Panginoon kung anong buhay meron kami. Batid nyo kung anong mga pinagdadaanan namin. Kung meron man sa kalagitnaan namin Panginoon na may pinagdaraanan, ito po Panginoon na hindi po lingid sa inyo, padalangin po namin Panginoon na kayo ang siyang magpagaan kung anong bigat Panginoon ang kanilang nararanasan sa mga oras na ito. Patuloy naming maranasan ang inyong pagyakap, ng inyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Patuloy naming maranasan Panginoon ang inyong awa. Patuloy naming maranasan Panginoon ang inyong biyaya. Patuloy naming maranasan Panginoon ang pangungusap ng banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Kaya Panginoon, amin pong nire-reject, sinasawata anumang gawa ng kaaway na hindi makapanaig sa pananambahang ito, hindi makapanaig, Panginoon, sa paikinig namin ng inyong salita. Gabayan niyo po kami, Panginoon. Proteksyonan niyo po kami, Panginoon. Panalangin din namin, Panginoon, ang inyong pangunguna sa mga kapatid naming hindi namin nakasama ngayon. Pag-iingat at gabay ang aming pong hiling sa kanila na isang araw ng linggo muli namin silang makasama. Salamat po, Panginoon. All the glory and honor ay sa inyo lamang at ito'y aming ipinapanalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Upo na po tayo. Ito po ang introduction ng ating pag-uusapan. Nagkaroon ng fundraising para sa Christian o mga mananampalataya sa church sa Jerusalem. Dahil ang Church of Jerusalem, ito yung pinaka-mother church ng mga mother church ng mga simbahan, dito nagsimula ang gawain ay nagkaroon talaga sila ng matinding pag-uusig. At dahil sa pag-uusig nila, karamihan ng mga miyembro ng Church of Jerusalem, hindi na talaga sila nakapagtrabaho dahil sa pag-uusig. Kaya naman, ang Church of Jerusalem, nagkaroon sila ng tinatawag na financial crisis. Naghirap sila. Kaya naisipan ng mga mananampalataya, even itong si Apostol Pablo, na magkaroon ng tinatawag nating fundraising. Magkakalap sila ng mga tulong para dalhin sa Church of Jerusalem. Sumulat si Apostol Pablo sa Church of Corinth, ito yung pag-uusapan natin, to challenge them to prove their love to God through giving. Alam nyo sa Diyos, para ma-prove mo na mahal mo siya, mamaya pag-uusapan natin, para ma-prove mo na mahal mo si God, ang Panginoon,
Merong patunay na hinihingi ang Panginoon sa atin. At yun po yung ating pag-uusapan ngayong umaga. Ngayon po, challenge ngayon ni Paul itong church na ito. At para talaga ma-challenge itong church na ito, kailangan ni Apostol Pablong magbigay ng halimbawa. Halimbawa, di ba kuminsan, para lalo natin maintindihan mga kapatid yung teaching, magbibigay tayo ng halimbawa. Kanina sa Sunday School, hindi ko kayo napakinggan, pero I do believe si Brother Lester kanina habang nagtuturo sa inyo ng Sunday School, para inyong lalong maintindihan yung itinuturo niya, nagbibigay ng halimbawa para unawang-unawa natin, absorb natin, intindi natin yung sinasabi noong nagtuturo. No po, ganun po no? Alam yan po ng mga teacher natin. Bago yan magturo ng problem solving, nagbibigay muna sila ng halimbawa, mga 2 o 3, o kaya naman buong klase, puro halimbawa na lang, kasi hindi talaga mag-get ng mga estudyante. Ano? Ibig sabihin, kailangan natin ng halimbawa. Kailangan ng Church of Corinth ng halimbawa para nila maintindihan yung ginagawa ni Apostol Pablo na fundraising. Ano po? Okay. Kung minsan naiintindihan nila na may fundraising, kaya naman nila naintindihan dahil naunawaan nila at kaya nila naunawaan, may halimbawa. Ito po, the example. Nagbigay si Apostol Pablo ng tinatawag nating halimbawa. 2 Corinthians chapter 8, verse number 1. At yung halimbawa na ibinigay ni Apostol Pablo sa Church of Corinth, church din, simbahan din, para hindi malayo, Brother Jaime, yung example. Malayo, para hindi malayo. Malapit ang ibinigay niyang halimbawa. Ang ibinigay ni Pablo na example, simbahan din. At hindi lang, Brother Jaime, isang simbahan. Churches. Hindi lang isa ang gumagawa nito, kung hindi 3 simbahan. Philippi, Thessalonica, at Berean. 3 kasi ang nasa Macedonia na simbahan Okay, basahin po natin ito. 2 Corinthians chapter 8, verse number 1. Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. Sabi ni Apostol Pablo, nais naming malaman ninyo ang biyayang pinagkaloob ng Panginoon sa mga iglesia sa Macedonia. Nais naming ipaalam sa inyo na yung biyaya ng Panginoon na ibinigay sa churches sa Macedonia. Ibig sabihin dito mga kapatid, na yung simbahan na ito na 3 sa Macedonia, nakaranas ng biyaya galing sa Diyos. Ano po? At ipinapaalam ni Pablo, kumbaga, for your information, Church of Corinth, no po, nais naming malaman ninyo, ang mga churches sa Macedonia, biniyayaan ng Diyos. Ano po? Alam nyo, church, salamat na lang po, ang Diyos natin mabiyaya. Si Pablo, nag-pray si Pablo 3 beses. Sabi niya, Panginoon, tanggalin niyo po yung thorn ko sa flesh. Panginoon, tanggalin niyo po yung thorn ko sa flesh. Panginoon, tanggalin niyo po yung thorn ko sa flesh. Alam niyo ang tugon ng Panginoon? Ito, sa prayer ni Paul. 2 Corinthians 12, verse number 9. And he said unto me, sabi ng Panginoon sa kanya, my grace is sufficient for thee. Alam niyo po ba yung katotohanan ito? Hindi lang kay Pablo totoo ito, kundi sa lahat sa atin totoo ito. Ang biyaya ng Panginoong Diyos sa atin, sufficient. Hindi magkukulang. Amen? Naniniwala po ba tayo doon? Pakitingnan niyo muna ang inyong katabi at sipatin niyo kung nagkukulang ang Diyos sa buhay niya. Hindi po nagkukulang ang Panginoong Diyos sa buhay po natin. Ang biyaya ng Diyos ay sapat. Sabi nga nung isang post ng kapatid natin, akala ko wala na, pero meron pa pala. Amen? Kung minsan akala lang natin wala na yung biyaya ng Diyos pero meron pa. Ano po?
Sapat ang biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sabi pang gano'n ng Panginoon, na-realize ni Apostol Pablo, for my strength, sabi ng Panginoon, for my strength is made perfect in weakness. No? Sapat na sapat, Apostol Pablo, yung lakas ko sa kahinaan mo. May kahinaan po ba tayo? Naku po, good news. Sapat na sapat ang kalakasan ng Diyos sa kahinaan mo. Di po ba? Sabi ni Moses, paano kung ililid ang bansang Israel, hindi po ako marunong magsalita? Walang problema, kahinaan mo. Sasapatan ko yan ng kalakasan ko. Bibigay ko sa iyo sa Aaron. Magaling magsalita yon. Di po ba? Sapat ang aking strength sa iyong weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, sa aking mga pagkukulang, sa aking mga kahinaan, that the power of Christ may rest upon me. Pagkukulang, puwang yan. Saan po? Sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Kaya pag tayo po ay mayroong mga kahinaan at inaamin natin na tayo may kahinaan, binibigyan natin ng puwang ang kapangyarihan ng Diyos. Mas masarap ako minsan na nagpe-pray tayo, Panginoon, surrender na po ako. Hindi ko na po kaya. Mahinang-mahina na po ako. Sabi ng Bible, that the power of Christ may rest upon you. Wala talagang magmamalaki dahil ang kapangyarihan ng Diyos ang nakita sa atin. Dahil sa ating mga infirmities, sa ating mga kahinaan, sa ating mga weaknesses, ang nag-rest sa buhay po natin ay kapangyarihan ng Diyos. Amen? Yung bang nabubuhay tayo, ang nasa atin ay ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? That is powerful Christian. Bakit powerful Christian? Kasi yung power ni God nasa Kanya. Hindi ang powerful Christian ay yung mahusay at magaling at hindi kinikilala ang kanyang kahinaan. Ang powerful Christian, yung kinikilala niya yung kanyang kahinaan, nang mag-rest sa kanya yung kapangyarihan ng Panginoon. Amen? Okay, ganun po yung introduction ni Apostol Pablo sa Church of Corinth. Ano? Ano-ano ang kahinaan mayroon ang mga churches sa Macedonia? Silipin po natin. Number 1, the Macedonian churches and their situation. And their situation. Ito po ang sitwasyon nila. Kaya po natin binanggit yung mga kahinaan, yung sapat ang biyaya ng Diyos. Dahil sa totoo lang, ano man ang status ng buhay po natin, laging sapat ang biyaya ng Diyos. Basahin po natin, anong sitwasyon meron ang churches sa Macedonia? 2 Corinthians chapter 8, verse number 2. Basahin po natin. How that, in a great trial of affliction, the abundance of their joy, dun lang po muna tayo. Unang sitwasyon po nila, sila po'y dumaranas ng matinding affliction. Dumaranas ng matinding pagsubok. Pero sa kabila ng matindi nilang pagsubok, the abundance of their joy. You see, yung kasaganahan ng kanilang kagalakan, hindi nawala, kung hindi naroon. Ayan. Itong mga Kristiyanong ito, may problema na nakangiti pa. Di ba ganon? Ang tindi na ng pinagdadaanan, Sir Kyle, nakangiti pa. Great trial of affliction, pero may joy. Rare kaya ito? Parang rare,
Parang napaka-awkward. Parang walang ganito Hindi, meron. Amen? Again, may tanong. Listen carefully. Ano ang tamang gawin pag may pagsubok? Ano ang tamang gawin pag meron tayong pinagdaraanan? Ngayon, kung sasagutin to natin, Brother Jaime, mas painggan natin kung anong sinabi ng Bible. Tanong, ano ang tamang gawin kapag may pagsubok ka? Ano ang tamang gawin pag tayo sinusubok? Ano ang tamang gawin kapag meron tayong matinding pinagdaraanan? Hindi ko alam sa inyo na nakaupo ngayon dito kung ano ang pinagdadaanan nyo sa buhay. Bagamat yung iba alam ko na mayroong pinagdadaanan sa buhay. Pero bukod dun sa alam ko, hindi ko na alam yung iba kung ano ang pinagdadaanan nyo sa buhay. Pero may tanong tayo ngayong umaga. Ano ang tamang gawin kapag tayo ay sinusubok at meron tayong mabibigat na pinagdadaanan sa buhay? Ano ang tamang gawin? Ito po ang turo ng Bible. Basahin po natin. James chapter 1, tignan natin kung biblical yung ginawa ng churches of Macedonia. Tignan natin kung biblical yung ginawa nila. James chapter 1 verse number 2. Ito po turo ng Bible. My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptation. Sabi niya gano'n ng Bible, kapag dumaranas kayo ng matinding mga pagsubok, yung mga pagsubok na yan, ibilang niyo yan na kagalakan. Yun po yung turo ng Bible. Hindi nakalagay sa Bible, pag dumaranas kayo ng matinding pagsubok, ituring nyong stress. Yan! Kapag dumaranas kayo ng pagsubok, hindi sinabi ng Bible, ma-discourage kayo. Yan ba nakalagay? Hindi sinabi ng Bible, pag dumaranas kayo ng matinding pagsubok, ituring nyo yan, nakalungkutan. Manlamig kayo sa pananampalataya. Pag dumaranas kayo ng matinding pagsubok, manlamig kayo, wag na kayong magpatuloy sa paglilingkod. Kasi yung pagsubok na yan, tignan nyo, nakahinaan, discouragement. Yun ba turo ng Bible? Hindi yun ang turo ng Bible. Ano turo ng Bible? Ituring ninyo na kagalakan. Uuwi tayo mamaya. Dapat iba na isip natin sa pagharap sa pagsubok. Alam nyo, listen carefully. Kapag po kayo may problema at pagsubok, bibigyan ko po kayo ng tips. Ano po, pastor, ang tips nyo? Wag na wag po kayong kakausap ng mga taong negatibong mag-isip. Dahil tatanggalin lang kayo niyan sa prinsipyo ng Bible, na ang prinsipyo ng Bible, count it all joy. Alam niyo, may mga taong ganyan Yung may nakita lang na agihap sa'yo, ay, laki ng agihap mo sa labi. Ay, alam mo ba, pag hindi mo ipinagamot yan, magiging cancerous yan. Baka bukas patay ka na. Iwasan niyo pong makipag-usap sa mga taong negatibo. Dahil ilalayo yung puso't isipan natin dyan sa katotohanan ng salita ng Diyos, sa itinuturo ng Bible, na kapag ikay may pagsubok, ibilang mo na kagalakan. Halimbawa mga kapatid, bukas may problema ako. Kagalakan. Tuesday may problema ako. Kagalakan. Wednesday may problema uli ako. Kagalakan. Thursday may problema uli ako. Yung misis ko, yung mister ko, kagalakan. Amen? Nung Friday, ang problema ko, yung mga anak ko, kagalakan. Marami akong bayarin, kagalakan. Tanong, ganun ba turo ng Bible? Are you with me? Count it all joy para humaba buhay mo. Halimbawa, hindi natin to sinunod. Pinakinggan natin yung mga taong negatibo. Nung ikay may agihap, sabi nung negatibong tao,
Nako, pag hindi mo pinagamot kagad yan sa galbes, hindi na check up yan, lalalayan, magiging cancer yan, yun ang pinakinggan natin. Alam nyo ba, nauuwi talaga sa cancer kapag ika-stress. Paano nai-stress ang tao? Ang laging iniisip, negative. Lalo na kapag nakarinig ng salitang negative. Alam niyo po ba na ang salita ay makapangyarihan? Makapangyarihan yan eh. Ang mahirap ako minsan alisin sa puso't isipan natin yung negative. Di po ba? Halimbawa, ganito. Si Brother Eaton, nagturo. May kumamay. Almost 90% ng church. Sir Lester, ang ganda ng turo mo. Blessed na blessed ako. O sabihin na natin, 99% kumamay. Sir Lester, talagang blessed na blessed talaga ako sa teaching mo. Talagang hamon na hamon ako. Talagang naman umuwi ako. Talagang knowledgeable ako sa Bible. Talagang hindi ako makukulto. Talagang tumpak ang aking doctrine. 99% may lumapit na isa. Sir, sakit sa tenga nung salita mo. Alin ang babaon? Yung isa. Are you with me? Pag uwi ni Lester, ang iniisip niya, yung isa. Are you with me? Kaya nga po, yung pong tips na yun, effective po yun. Huwag kayong makikinig sa mga taong negatibo kapag kayo ay may pagsubok. Hanapin niyo yung mga taong sa umpisa iniiyakan mo siya at nung kinakausap na kayo, nagkaroon na kayo ng fellowship, ng conversation, biglang nagtatawanan na kayo after niyong mag-usap. Yun ang hanapin mo. Amen? Dahil dinadala ka noon sa prinsipyo ng Biblia na count it all joy when you fall into diverse temptation. Walang sinabi ang Bible na kapag ganito lang ang pagsubok, okay na mag-entertain ka ng negative. Hindi lang tinuturo ng Bible. Sa lahat ng uri ng pagsubok, ibilang mo na kagalakan. O dahil meron kang sakit na agihap, balik tayo sa agihap. Hindi mo pinakinggan yung magkakakanser ka. Ano po, naging positive ka. Amen? Isang araw magaling na agihap mo. Dahil alam niyo po ba, a merry heart, do it good, like a medicine. Papatayin ka ng negative. At hindi yun ang turo ng Bible. At sabi ng Bible talaga sa lupa may tribulation, may pagsubok talaga dyan. Pero tuturuan ko kayo kung paano harapin ang pagsubok. Count it all joy. Nang tumagal ang buhay nyo. Nang sumigla kayo. Nang maging healthy kayo. Hindi yung humaharap kayo sa pagsubok, kayo discouraged, lupay-pay, wala na kayong lakas, wala na kayong ganang kumain, wala na kayong ganang manood ng YouTube, wala na kayong ganang mag-Facebook, wala na kayong ganang mag-buy day. Patay ka na. Because my day is life. Mamaya uwi tayo, tama na kaisipan natin. Amen? Yan ang turo ng Bible. Pero ang prinsipyo ng mundo hindi ganito. Tanong, Sir Jaime, yung Macedonian churches, biblical ba ang approach sa pagsubok? Amen? Abay, tinapatan eh. Balikan natin yung verse. Tignan nyo kung paano tinapat. Anak, balikan mo yung 2 Corinthians 8:2. Great trial of affliction, ang tinapat, abundance of their joy. Hindi lang nakalagay dyan, joy. Hindi po eh. Abundance of their joy. Ay pastor, parang napakahirap nito. Totoo, mahirapan ka talaga kasi hindi tayo nasanay sa ganito. Pero, sanayin na natin hanggang maaga pa. Habang may hininga pa, sanayin na natin sa biblical yung ating isip sa pagharap sa pagsubok. Are you with me? Count it all joy, sabi ng Bible. Ibilang ninyo nakagalakan pag dumaranas kayo ng iba't ibang pagsubok. Hindi ang nakalagay, ma-stress kayo. Hindi po yun. Ma-discourage kayo. Hindi po yun. Manglupay-pay kayo. Hindi po yun.
Kaya wag po tayong kakausap ng mga taong negatibo. Dahil yung mga taong negatibong yan, kokontrahin yan ang prinsipyo ng Bible. Isa pa sa napansin ko nung araw, nung ako'y magkasakit, search ako ng search ko ano yung nararamdaman ko sa Google. Hanggang kaka-search ko yung palpitation ng puso ko nauwi sa cancer. Kaka-search ko. Kaya si Google, wag niyong bigyan ng puwang ko minsan. Amen? Kaya lang pala tumitibok ng ganun puso ko, nai-inlove. Tapos sabi ni Google, cancer. Amen? Sa Panginoon. At doon sa napangasawa. Amen? Count it all joy. When you fall into diverse, di ba nilahat diverse, iba't ibang uri ng pagsubok? Kasi ganito, Sir Kyle, kung minsan may malaking pagsubok ka, tingin ko maliit lang yon. Kasama yun eh. Kung minsan maliit lang pagsubok mo, malaki tingin ko doon. Kasama yun, diverse temptation, lahat ng uri ng pagsubok, ibilang nyo. Oh, mamaya pag-uwi natin, simulan na natin magbilang. Bayarin sa kuryente. Kagalakan kita. Amen. Mr. Kong ayaw, pasaway, kagalakan kita. Amen. Alam niyo mga kapatid, nakakawalang gana mga kapatid kapag may pagsubok na, mali pa yung approach natin. Yung pagsubok ko minsan nadadagdagan pa. Halimbawa, ang dami-dami niyong bayarin sa kuryente. Pagdating ng bill nyo, namangha pa kayong lahat, 10,000. 10,000? Nako, eto na, simula na po ng away ng Gaza versus Israel. Ikaw kasi, yung electric fan laging number 3, sabi ko sa'yo, number 1 lang. No? Yung aircon, hindi mo hinahayaang patayin yung breaker, tuloy tumatakbo yung bill natin. Umpisa na ng gera noon. Amen? Eh di nadagdagan pa yung problema. Sa galit noong anak, ginanon yung rep. Bagsak yung rep. Dadagdagan yung problema. Sa galit ng misis, hiwalay kong hiwalay. Naghiwala yan. Sa galit naman ng mister. Sa galit ng mister, sinunog yung bahay. Mali ang approach. Pag dumating yung 10,000 bill, kagalakan. Amen? At pagka ikaw ay masaya, di ba? Pag masaya ka, ang bilis makaisip ng ng solusyon eh. Pagka yung hindi ka pressure ng galit, ng anumang stress, madaling mag-isip, maluwag ang isip mo, nasa katinuan ka eh. Makapag-isip ka ng matino. Pero kapag ikaw stress na, discourage ka, hindi ka matino nun. Tingnan nyo katabi nyo. Matino ba yung stress? Hindi yan ang natural. Okay. Count it all joy. Alam nyo kung bakit ka nituturo ng Bible? Para kapatid, maiba ka naman sa prinsipyo ng iba. Para mag-stand out ka, Kristiyano ka, ibabuhay mo sa buhay niya. Yun doon natin makikita na magiging iba talaga buhay ng Kristiyano sa buhay ng iba. Ba't hindi kayo? May mga sakit na kayo, mga kanser ang sakit nyo. Bakit masasaya pa kayo? Ano ba meron sa inyo? Si Kristong nasa akin. Amen? Kung pare-parehas lang pala tayo kapag may pagsubok, talagang balibagan ng baso. Sabing ganun, di ako maniniwala sa church nyo. Pare-parehas lang tayo. Wala tayong pagkakaiba. Appear. Pero yung nag-stand out ka sa pagharap, sa totoo lang mga kapatid, napakalaking factor nito na tayo'y maiba sa unbeliever. Pagharap sa pagsubok, di po ba? Talagang mag-i-stand out ka dito. Magiging kakaiba ka. Sasabihin ng mga tao, buhay ang Diyos mo. Buhay ang pinaglilingkuran mo, iba. Talagang sasabihin ng mga unbeliever, talagang binago ka ng Diyos mo. Amen? Atin na rin kami sa inyo. Kasi nakita kayong pagbabago. Yung bang nanakawan na kayo, nadukutan na kayo, pero ang sabi mo pa, baka naman yung nakakuha ng pera, kailangan niya talaga.
Babalik ng Panginoon yon. Amen? Hindi yung, are you with me? Count it all joy when you fall into diverse temptation. Ito pa, si Satanas, inaabangan ka kapag may problema ka. Kapag nakita ni Satanas, nagbago ugali mo at nagalit ka, sulsol ang aabutin mo kay Satanas. Pero kapag nakita ka ni Satanas, may problema ka na, may kagalakan ka pa rin sa Panginoon. Sabi ni Satanas, wala akong puwang sa puso nito. Kasi ang inilalagay ko sa puso ay hatred, kainisan, galit. Paano kung lalagyan ng puso nito? Nag-uumapaw ang puwang, kagalakan. Are you with me? Walang puwang si Satanas. Hahanap na lang siya ng iba. Punta kay Lance. Amen? Punong-puno pa rin ang kagalakan. Sabi, wala akong puwang sa puso nito, punong-puno ng kagalakan kahit may pagsubok ka. Punta kay Kuya Will. Ganun pa rin, punong-puno ng kagalakan. Walang puwang yung envy, walang puwang ang hatred, walang puwang yung anger, walang puwang. Punta lang ako kay Kyle. Mukhang matindi pinagdadaanan nito eh. Mukhang nabigo eh. Amen? O tingnan nyo yung mga nabibigo, nagpapatiwakal. Bakit po? Nagkaroon ng puwang ang demonyo. Are you with me? Pero hindi naman si Kyle magpapatiwakal. Amen? Punong-puno pa rin ang kagalakan. When you fall into diverse temptation. Yan po ang tamang pagharap sa pagsubok. Hindi tayo ginagawang baliw ng Diyos. Ito dapat ang normal sa Kristiyano. Amen? Okay. Hindi yung, may pagsubok. Hindi ganun ibig sabihin. May pagsubok wala kami. Hindi ganun, Kung hindi joy sa loob ng puso. Okay. Ibilang ninyo na kagalakan, sabi ng Bible. And then, tingnan niyo po ito. Isa sa simbahan sa Macedonia, Thessalonica. 1 Thessalonians 1:6. Kung paanong sinabi ni Paul sa Corinth, ito rin yung sinulat niya sa mga taga-Macedonian churches. 1 Thessalonians 1:6. Ito sabi ni Paul, and you become followers of us. Naging tagasunod kayo sa amin and of the Lord at sa Panginoon. Naging tagasunod kayo ng Panginoon. Having received the word in much affliction. Di ba yun talaga yung sitwasyon nila? Okay. With joy of the Holy Ghost. Ayun, niliwanag na ni Pablo. Joy of the Holy Ghost. Meaning to say, tama ang attitude ng mga taga sa Thessalonica. Good ground ang kanilang puso. Nagbunga ang Holy Spirit. What is the fruit of the Holy Spirit? Love, joy. Meaning to say, good ground yung puso nila. Meaning to say, tama ang puso nila sa pagharap sa pagsubok. Ito talaga ang tamang gawin pag may pagsubok. Kagalakan at magbunga ang banal na Espiritu sa buhay natin. At ang outcome, let's see the outcome. Kapag ganun yung trato natin sa pagsubok, joy. Let's see the outcome. 1 Thessalonians 1:7. So that you are ensamples to all that believe in Macedonia and Achaia. Yun ang outcome, Jelo. Pag tama ang pagharap mo sa pagsubok, ang outcome nandito na rin. Naging halimbawa sila sa Macedonia, sa Philippi, at saka sa Berea. At alam niyo po ba yung Achaia? Nandyan po yung Corinth. Example sila sa Berea, sa Philippi, at saka sa Corinth. Sila example. Ay, talaga naman, pagkaganyan, sabihin ng kapitbahay nyo, alam niyo yung kapitbahay natin na ito na Kristiyano? Naku, parang walang pagsubok tong mga ito. Hindi ba naag sa kanila na may pagsubok? Ngumingiti pa habang binibidyohan. Amen? Okay. Kaya,
Tularan natin yung kapitbahay natin na to. Naging halimbawa. In fact, hindi nga sa kapitbahay sa mga simbahan. Sa mga simbahan. Tanong, gusto ba nating maging halimbawa? Amen? Pinakamagandang paghalimbawaan natin, yung malapit sa atin, yung mga anak natin. Yung bang makita tayong mga magulang pag may pagsubok, magalak pa rin. Nakikita ng anak yun At kung ano ang laging nakikita ng bata, ano po, sa paningin niya ay tama. Di ang nakita niya talaga ay tama talaga. Amen? Yun ang nakikita. Paglaki ng bata, nag-asawa, ganun din nila haharapin ang pagsubok. Dahil meron pong halimbawa. Una, naging halimbawa sila sa mga mananampalataya sa Macedonia at Akaya. Pag sumunod tayo sa Panginoon, may mabuting outcome. Nagiging halimbawa po tayo. Another thing, verse number 8. For from you sounded out the word of the Lord, not only in Macedonia and Akaya, but also in every place. Your faith to God word is spread abroad so that we need not to speak anything. Hindi na namin kailangan magpunta roon para mag-preach. Nag-spread abroad na. Ito yung madalas nating naririnig, kapag meron po tayong ginagawang paglilingkod, kung minsan hindi mo na kailangan ikwento, ibida sa iba. May magkukwento na ibang tao para sa'yo. Nag-spread abroad yung kanilang ginawa na trato sa pagsubok. Pangalawa, naging halimbawa sila sa mga mananampalataya sa bawat dako. Talaga namang grabe ang faith nila, matindi ang pagsubok, nakangiti pa. Amen for that. Amen. Okay. Yun po yung kanilang trato sa pagsubok. Ngayon, balikan natin ang 2 Corinthians 8, verse number 2. Ano naman ang trato nila? Mga biblical na pagtrato Ano naman ang pagtrato nila sa kahirapan? Let's open our Bible. And their deep poverty, parang extreme to extreme. Their deep poverty, may matinding kahirapan, ano ang pinangtapat naman nila? Abounded unto the riches of their liberality. Ang pinangtapat nila sa kahirapan, pagbibigay. Amen? Yun po yung tamang pangtapat. Ang tawag dyan, tapat-tapat lang yan di ba? Kapag merong matapang sa barangay nyo, meron kang maririnig, makakahanap ka rin ng katapat. Di po ba? Kapag merong magaling na boksingero, isang araw, makakahanap pa rin siya ng katapat. Meron pong tapatan at merong tamang pangtapat. Ang tamang pangtapat na ginawa ng Macedonian churches sa kahirapan, pagbibigay. Sabihin nyo nga po, pagbibigay. Amen? Mamaya po, good news. Amen? Magkukumit po ulit tayo ng atin pong first fruit. Ito po ay matagal nang hinihintay ng mga kapatid natin sa San Miguel na kailan daw ba sila magpa-participate sa first fruit. Amen? Dumating na ang oras. Amen? Ng inyong hinihintay. Yun ang tamang pantapat sa kahirapan. Pagbibigay. Ang pangtapat sa kahirapan, pagtulong o pagbibigay. Yun ang pangtapat nila. Number 2, principle o yung karanasan ng Macedonian bilang halimbawa. The Macedonian churches and their willingness. 2 Corinthians 8 verse number 3. Hindi lang itinapat na sila'y magbibigay. At kaya nila nagawang magbigay. Here's the reason. Because of their willingness.
Okay, punta muna tayo dito. Kahit may kakayanan pa tayo at hindi tayo naghihirap, kapag walang willingness, di pa rin tayo magbibigay. Ang factor dito, Brother Jaime, is willingness eh. Itong mga taong ito, naghihirap, di poverty, because of their willingness, magpa-participate. At hindi naging hadlang yung poverty nila para hindi sila maging willing. Okay, basahin po natin ito. 2 Corinthians chapter 8, verse number 3. To their power, I bear record. Sabi ni Paul. When we talk about kakayahan nila, status nila sa buhay, alam ko ang kanilang status. Alam ko ang kanilang financial, kung ano. Yeah. And beyond their power, they were willing of themselves. Ang ibig sabihin dito, yung bang meron silang pangbigay, kahit sila'y mahirap. Pero ang nakalagay dito, beyond their power. Ibig sabihin, kahit pati yung kanilang pangkain, yun ang ibig sabihin dito beyond their power. Kaya pa nilang ibigay, willing pa silang ibigay. Parang ganito, meron akong 300, may pangbigay ako ng 100. Yung 200, pangkain ko na lang. Ang nakalagay sa Bible, beyond their power. Hindi lang yung pangbigay ang kaya nilang ibigay, pati yung pangkain nila kayang ibigay. Willing nilang ibigay. Kaya Brother Jaime, yung example na binigay ng Apostol Pablo sa Church of Corinth, todo. Para baga ang sinasabi ni Pablo, talagang ma-eliminate ngayon yung mga excuses nyo sa halimbawang ibibigay ko sa inyo. Kung meron ngayong mga agam-agam, may mga excuses pa kayo para hindi kayo magbigay, bigyan ko kayo ng extreme example, yung Churches of Macedonia. Itong mga ito, hirap na hirap. Pero kaya pa nilang ibigay, yung isusubo na lang nila. Ito pa, hindi naman talaga totoo, hindi naman mga kapatid, inuobliga ni Pablo na mag-participate sila sa fundraising. Hindi. Verse number 4. Praying us with much entreaty that we will receive the gift. Yung bang, Paul, sige na. Magpa-participate kami, tanggapin mo ito. Sila pa yung, alam mo yun, ano tawag dyan? Sila pa yung nagpupursigi. Matindi attitude nito. Sila pa yung parang, Paul, sige na, tanggapin mo na itong mga ibibigay namin. Sila pa yung namimilit. Naghihirap na mapilit pa na magbigay. And take upon us the fellowship of the ministering to the saints. Sige na, Paul, tanggapin mo na ito. Yung tulong namin sa Church of Jerusalem, tanggapin mo na ito. And the Bible tells us much entreaty. Ayaw tigilan si Pablo. Nangungulit. Sabihin nyo nga po, nangungulit. Isali nyo kami dyan. Magbibigay kami dyan. Ito ang magandang makulit. Amen? Ito yung magandang pangungulit. The reason kung bakit sila ganito at ganito ang kanilang attitude, ito po ang naking na-observe, bakit sila ganun katindi. Number 3, the Macedonian churches and their submission. Ano? Paul, sabi ganun, sali mo kami. Anong reason? Their submission. Ano ang reason bakit may pagsubok na masaya pa sila? Wala nang pera, magbibigay pa. At bakit sobrang willing sila na gawin ito? Ano ang reason? Here's the reason. 2 Corinthians 8, verse number 5. And this they did.
Ito ang pinakapundasyon, bakit sila ganon? Not as we hope. Hindi namin inaasahan yun na magiging ganon sila. Hindi kami nag-expect na magiging ganon sila. Ganon sila ka-willing. Ganon sila gustong mag-sacrifice. Sabi ni Paul, hindi namin ina-expect na ganon sila. But first, gave their own self to the Lord. The very foundation kung bakit sila ganon. Dahil sa ano po? Pagpapasakop sa Diyos. Hindi lang pagpapasakop sa Diyos and unto us by the will of God. Sabi ni Pablo, kaya pala to ganito mga ito, ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Diyos. Nagpasakop sila sa Diyos. At hindi lang yon, nagpasakop din sa aming mga leader, sa aming mga lingkod nila, sa aming mga pastor. Alam niyo, church, if we are willing na magpasakop sa Diyos at sa pastor ninyo, amen? Ang iisipin natin, mag-participate. Sabihin nyo nga po, participate. Amen? Hindi yung mag-iisip tayo kung papaano tayo makaliligtas sa first fruit. Are you listening? How many of us, when we talk about first fruit or giving, nakikipag-wrestling sa Diyos? Yung bang may meeting? May meeting po yung mga ladies para po yung first fruit. Yung bang nakikipag-wrestling ka habang nagbi-meeting, Lord, hindi ko bibigay sa inyo to. Akin po ito. Akin po ito. Alam niyo kung anong dapat nating i-check? I-check po natin ito. Yung nasa Bible. Ang i-check natin, Lord, submissive pa ba ako sa inyo? At Lord, submissive pa ba ako sa pastor ko? Yun ang i-check natin. Huwag tayong mag-blame ng kung sino-sino. Huwag natin i-blame ang ekonomiya ng bansang Pilipinas. Huwag natin i-blame ang kilo ng bigas. Huwag natin i-blame yung taas ng singilin ng kuryente. Huwag natin i-blame yung taas ng singilin sa nawasa. Ano ba sa atin? Samibol ba? Ano tawag sa atin? Prime water. Huwag nating i-blame yung office mate natin, yung katrabaho natin, yung mga bills. Huwag nating i-blame. Kapag mga kapatid, hindi na tayo nagpa-participate, nawawala na yung willingness natin to participate. Mga kapatid, ang dapat nating i-check, ito po, submission to God and submission to the man of God. Amen? Kasama yon. Kasi sabi ng Bible, ito ang kalooban nino. Ni Brother Jaime ba? Kalooban ba ni Brother Jaime na dapat ang mga mananampalataya ng Berean ay submissive sa Diyos at submissive sa pastor? Kalooban ba ito ni Lester? Kalooban ba ito ni Vanessa? Kalooban ba ito ni Ma'am Dang? Kalooban ba ito ni Rizalyn? Hindi po ito kalooban ng mga tao. Ang pagpapasakop sa Diyos at sa lingkod ng Diyos ay kalooban ng Diyos. At kapag ganyan ang ating situation bilang Kristiyano, baka hatake, pastor, sali mo ako dyan. Amen? Pastor, absent ako ng first fruit. Sasali ko dyan. Ganun ang attitude at outcome kapag biblical yung pinagdaanan natin. Pero kapag dilundagan natin ito, hindi ganun ang magiging outcome. By the will of God. Yun yung challenge o yung example na binigay ni Apostol Pablo sa Church of Corinth. Alam niyo, pagka talagang nagpasakop tayo sa Panginoong Diyos, pagpapakita lang ito ng pagtitiwala . Pagtitiwala.
na Lord, 1 month, bibigay ko sa inyo, submissive ako sa inyo, turo ng pastor ko yan, submit din ako sa kanyan, gagawin ko po ito, dahil ito po inyong kalooban. Ang sarap po ng ganoon. Ano po? Okay. Ngayon ang tanong, ano ang hadlang para magpasakop sa Diyos? Yung mga hadlang na yan, isa-isa natin bunutin, isa-isa natin tanggalin. Kasi hindi magiging biblical yung buhay ko. Hindi maaayon sa kalooban ng Diyos ang buhay ko. Napakaiksi ng buhay para hindi paiayon ang aking buhay sa salita ng Panginoon. Ano po? And unto us by the will of God. Yun ang example. Sa tingin nyo, nahamon na yung Church of Corinth? Nahamon na kaya na mag-participate? Ano po? Pagkatapos magbigay ng example ni Apostol Pablo, challenge niya na ngayon itong Church of Corinth. Oh, it's your turn. Nagbigay na ako ng halimbawa. Ngayon, i-challenge ko kayo. Ano ang challenge? Number 1. I-challenge ni Apostol Pablo ang Church of Corinth dahil sa kadahilan ng ganito. Una, the Church of Corinth and their unfinished commitments. Kaya pala challenge. Meron pa kayong mga hindi tapos na commitment. Ano? Okay, ano po ito? 2 Corinthians 8 verse number 6. Sabi dito, in so much that we desired Titus, that as he had begun, tinuruan na kayo mag-commit para sa fundraising. So he would also finish in you the same grace also. Tapusin nyo yung commitment. Yung salitang grace dito, yung giving nyo, tapusin nyo. Yung grace dito, giving. Tapusin nyo yung giving nyo. Ang tanong, Brother Jaime, kailan pa ba yung commitment nila? 2 Corinthians 18. 8 verse number 10 pala. 8:10. And herein I give my advice, for this is expedient for you who have begun before, not only to do, but also to be forward a year ago. Naku po, last year pa nila commitment ito. Verse number 11, ito payo ni Pablo. Last year nyo pa ito commitment. Verse 11, now therefore, perform the doing of it. Ano sabi ni Paul? Church of Corinth, huwag puro plano. Gawin nyo na. Tapusin nyo na. Amen? Tapusin nyo na. Alam nyo, ang Church of Corinth, mayaman. Mayaman. May kakayanan. Hindi naman di poverty pinagdadaanan nila eh. Kaya nila. Kaya sabi ni Paul, i-perform nyo na. Gawin nyo na. Kaya nyo yan. Huwag puro plano. Number 2, the Church of Corinth and their limited participation in giving. Kaya hinahamon ni Pablo eh. May mga problema sila. Basahin po natin ito. 2 Corinthians 8:7. Therefore, as ye abound in everything. Wow, galing naman pala ng Church of Corinth. Abounded kayo, lumalago kayo in everything. Saan-saan yon? In faith. Aba, itong Church of Corinth, lumalago ang pananampalataya. Mapapa-amen ba tayo when we talk about sa faith nila? Amen, lumalago yung faith nila. Yung pagtitiwala nila sa Diyos, lumalago. Hindi lang yung faith. In utterance. Ano po yung utterance? Brother Jaime, gumagaling sila at lumalago sila sa preaching. Sa Sunday school. Talagang ang husay-husay nila magturo. Pag nag-preach sila, talagang nakaka-bless. Talagang ang mga miyembro nila hindi uuwi na walang information, walang knowledge. Hindi natuto ng salita ng Panginoon. Lumalago sila sa pagtuturo. Magaling silang magturo. Marami silang preacher, marami silang mga teacher, at lumalago sila doon. Tanong, mapapa-amen ba tayo sa mga teacher at mga preacher nila? Ay, hindi yata tayo mapapa-amen ha. Amen, di po ba? Lumago eh. Talagang pag nagturo,
May objective. Amen? Talagang pag may turo, may direction yung itinuturo. Hindi pa ligoy-ligoy, direct to the point. Talagang pag nag-preach, talaga naman ang bombastic. Lumago sila. Saan pa? In knowledge. Dako po lahat ng miyembro, knowledgeable sa Bible, hindi mo siya matuturuan ng mali dahil itutumpa ka. Hindi makukulto. In all diligence, lumago din dito. Saan? Nako po, itong Church of Corinth, masisipag silang lahat. Amen? Pag nagpatawag, Church of Corinth, ngayong linggong ito, maglilinis tayo ng church. Naku po, sabi ko sa inyo, napakalinis ng bakuran nila. Masipag silang lahat. Talagang lahat ng agiw aalisin. Talagang itataboy lahat ng palaka dyan. Amen? When we talk about sa kasipagan, masipag sila magnegosyo, magtrabaho, lahat ng kasipagan, wala kang masasabi sa Church of Corinth. In all diligence, masipag sila. Hindi lang yon. Lumago rin sila saan? Sa pag-ibig sa mga lingkod ng Diyos. Pag sinabing, next week, ano meron tayo sa next week? Pastor's Day. Naku po, lahat ng miyembro, talaga namang pastor, mahal ka namin. At ito po, pag kamay ng pastor, may muligas-gas. Pastor, pasensya ka na po sa aming mga nakayanan. BMW. Pasensya ka na po. Sa maliit naming nakayanan. Lumago sila doon. Talagang double honor ang mga lingkod ng Diyos. Talagang highly esteem ng pag-ibig nila ang lingkod ng Diyos. Pero bandang huli, see that ye abound in this grace also. Kaya lang may problema kayo. Anong problema nyo? Giving. Sabihin nyo nga po, giving. Yan ang problema nyo. Limited ang participation nyo sa pagbibigay. Okay na sana eh. Pero ito ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Gusto ko, sabi ni Pablo, lumago din kayo sa pagbibigay. Amen? Sa pagbibigay. Sumagana kayo sa maraming bagay, pero makitang sumasagana din kayo sa participation sa giving. Yun ang hangad at nais ni Apostol Pablo sa Church of Corinth. Kaya bandang huli, ito ang sinabi ni Pablo, verse 8 ng chapter 8 ng 2 Corinthians, I speak not by commandment. Hindi ko kayo inuutusan. But by occasion of the forwardness of others, yung iba handa na, ibibigay na lang. And to prove the sincerity of your love. Ito napansin ko, Brother Jaime. Para mo pala ma-prove na mahal mo talaga ang Diyos. Paano? Yung bang nagpa-participate ka sa giving, sa gawain ng Panginoon. Yun ang tinitignan at inaasahan ng Diyos na pruweba ng pag-ibig natin sa Kanya, gaya ng nasusulat, prove the sincerity of your love. What is the context ng pinag-uusapan natin na sinasabi ngayon ni Apostol Pablo, the prove the sincerity of your love? What is the context? The context is what? Giving. Amen? Ngayon, kung dito tayo pumapalya, wag na nating papalyahin this time. Are you with me? Amen? Bawi tayo. Bawi tayo. Hindi ko kayo inuutusan, sabi ni Apostol Pablo. Pero yung iba, gumalaw na. Yung iba, nag-participate na. Yung iba, kumilos na.
Yung iba, fulfilled na ang kanilang commitment. Yung iba, pinatunayan na yung sincerity ng kanilang love sa Panginoon. But how about you? Prove the sincerity of your love. Hindi natin kayang bulahin ng Diyos. Nasasabihin natin, Lord, mahal kita. Lord, I love you. Pero walang giving. Walang participation sa commitment. Sabi ng Panginoon, anak, sa nililigawan mo, maniniwala pa sa'yo. Pero ako, hindi mo ako mapapaniwala dyan. Amen? Siguro, misis mo, mapapaniwala mo dyan. Pero ako, hindi mo ako mapapaniwala dyan. Siguro, yung pastor mo, mapapaniwala mo na mahal mo ako. Pero ako, hindi mo ako mapapaniwala dyan. Dahil ang prueba na hinihingi ko sa iyo, giving. You can give without loving. But you cannot love without giving. Amen? Sabi dito, ayaw niyo pa talagang kumilos, siguro sabi ni Pablo, magbibigay pa ako sa inyo uli ng halimbawa. 2 Corinthians 8:9. For you know the grace of the Lord. Alam niyo ba yung giving ng Panginoong Kristo? That though He was rich, yet for your sake, He become poor. Dahil sa atin, ganun yung giving niya. Nagpakahirap siya para tayo yumaman. Amen? That ye through His poverty might be rich. Pastor, yung katabi ko, mayaman ba to? Opo, mayaman po yung katabi niya. Tignan niya yung katabi niya, mayaman yan. Kala niyo lang hindi mayaman yan. Dahil sa ginawa ni Kristo sa kanya, mayaman siya ngayon. Mayaman yan. Kuminsan ayaw lang gumana yung pananampalataya. Kuminsan ayaw lang gumana yung participation. Pero mayaman yan. Amen? Dahil may Kristo nang nagbata para siya yumaman. Gano'ng kayaman yung katabi nyo? Magmamana ng langit yan. Amen? May kwento ko sa inyo. Okay lang po ba? Dali lang to. Meron pong isang bilyonaryo. Ang dami niyang mga gold bars. BBM siya. Bernardo B. Magat. Amen? Dami niyang gold bars. Alam niyo, nag-pray siya, Lord, pag namatay po ako, okay lang po ba na magdala ako ng gold bars dyan sa langit? Sabi ng Panginoon, ganun ba? O sige, pagbibigyan kita, magdala ka ng gold bars dito sa langit. Kristiyano tapos bilyonaryo pa. Namatay. Binilin doon sa mga katulong na magdala ng backpack, yung parang kay Dora. Nilagyan ng mga gold bars. Ngayon, pagdating sa langit, may backpack siya. Well, of course, nandun si San Pedro. Tapos may mga tumutunog. Nung pagdaan niyang ganon, ink. Teka, sabi ni San Pedro, may dala kang bakal, Teka lang, may bakal ka, Ano ba yung dalang bakal? Tapos tumawag si San Pedro, Lord, may dumating po dito, tumunog mukhang may dalang bakal. Sabi ng Panginoon, sabi kasi nito naipaalam na rin to sa inyo, Lord Kaya may dalang bakal to Sabi ng Lord, San Pedro, papasukin mo yan, naitawag na sa akin yan. Itawag na yan. Di pumasok. Sabi niya, pumasok siya. At nang pagdating niya sa harapan ng Panginoon, sabi ganon, ano yung dala mong yan? Well, of course, Lord, sabi niya ganon, ito, gold bars. Yabang sabi ng Panginoon, alam mo ba, na yung dala-dala mong yan, buhangin lang dito.
Are you with me? Hindi yan pinagpapahalagahan dito. Tinatapakan lang dito yan. Are you with me? Ganon tayo kayaman. Dahil kay Kristo. Salamat may buhay na walang hanggan tayo. Dahil kay Kristo. Tapos sa kakarampot na halaga, pinagdadamutan natin ang Diyos. What is 1 month salary? Katumbas ba niyan isang gold bar na tinatapakan lang sa langit? Are you listening? What is 2 months sa kayamanan na inihanda sa iyo ng Diyos? Bakit mo ipinagdadamot? Hindi ka na nga pinagdamutan ng Diyos eh. Are you listening? Kailangan pang hamunin ang Macedonia, ang Corinth Church para lang magbigay sila. Para sa karira rin naman na yun. Amen? Alam niyo kung saan tayo nagsimula, natuto tayo magbigay. Kaya tayo pinagpala ng ganito. Bakit tayo aatras? Bakit tayo uurong? Bakit natin ititigil? Ito ang kalooban ng Diyos. Dapat lalo tayong nag-uumigi dahil ito'y kalooban ng Diyos. Amen? Dahil sa ginawa ng Panginoong Kristo, tayong lahat ay mayaman. Okay, isang silip uli sa katabi. Sa mayamang mong katabi. Di ba ang mayaman mga kapatid? Isang buwan ba? Sige, bigay. Mayaman ka, amen? 2 buwan? Sige, bigay. Mayaman ka kapag yung, dapat meron tayong mentality na ganito, makalangit, hindi yung poverty mentality. Alam niyo yung poverty mentality, mahirap tayo, magbibigay pa ba tayo? Ang dami nating bayarin, magbibigay pa ba tayo? Ano? Kapatid, mayaman ka. Amen? 3 buwan, sige, bigay. Amen? Malulugi ka kaya? Listen carefully. Pag nagtanim ka ng pagtulong, aani ka ng pagtulong. Pag nagtanim ka ng pagbibigay, aani ka ng pagbibigay. Pansinin mo, pag nagigib ka sa Panginoon, ang daming ginagamit ng Diyos at inaani natin yung mga pagbibigay. Kung minsan di mo in-expect itong taong ito, bigla kang bibigyan ng ganito. Kung minsan yung taong ito, kasi kapatid, nagtanim kayo, tumutubo yan, hindi mo alam mga nagsisipagtubo yan. Isang araw, aani ka. Magtanim ka ng pagkukuripot, aani ka ng pagkukuripot. What you sow, you will reap. Second Corinthians 8:24. Wherefore, see ye to them, and before the churches, the proof of your love and of our boasting on your behalf. Pinagmamalaki pa naman sana namin kayo. Ay talaga, pag sinabing biriyan, talaga, naku, giver talaga yan. Sabi ni Pablo, patunayan nyo. To them and before the churches. Amen? Alam nyo, mga kapatid, hindi na natin kayang takpan ng lona ngayon ito, yung church natin. At itago. Makikita yan. Tama po. At yan, patunayan ng pag-ibig natin kanino? Kay Kristo. Amen? Pag na-extend yan, pag nagka-aircon yan, pag nakapagpatayo tayo ng school, kapag nagkaroon tayo ng basketball court, amen? Na certified ng FIBA. Yung bola. Patunayan ng pag-ibig natin kanino? Kay Lord. Are you with me? Here's the proof of our love to God. Kaya nakalagay dyan, makita nila at ng mga simbahan, makikita pag pinapatunayan natin ang ating pag-ibig sa Diyos.
Ang mga churches sa Macedonia, naging example, sumunod sa kalooban ng Panginoon. Tama ang pinantapat nila. Pagsubok, kagalakan. Paghihirap, pagbibigay. Ang Church of Corinth, masagana, pero may kulang. Pagbibigay. Church, prove natin, minsan pa, our love to our Savior. Tayo tayong lahat. Tayo manalangin. Ama naming Diyos, salamat sa mensahe nyo. We love you dahil una nyo kaming minahal. At ang pag-ibig nyo, Panginoon, para mapatunayan sa amin, ang Panginoong Kristo ay ibinigay nyo. Naging mahirap para kami yumaman. Yun ang pruweba nyo na mahal nyo kami. Giving. Ngayon, pagpapatunay naman ang pag-ibig namin sa inyo, same na pruweba. Giving. Panginoon, subukin niyo muli kami ang aming pag-ibig sa inyo. Magkaroon kami ng biblical mentality, not poverty mentality, not murmuring mentality, but biblical mentality. Sapat ang inyong biyaya, hindi magkukulang. Bakit kami matatakot? Bakit kami mangangamba? Bakit kami mag-aalala? Sapat ang inyong biyaya sa simbahang naghihirap. Ang inyong biyaya ay sumagana. Kung kinausap ka ng Panginoon, come on, you talk to God. Prove the sincerity of your love. Prove the sincerity of your love. Ang unang hakbang na ginawa ng simbahang ito ng Macedonia, nagpasakop muna sila sa Diyos at nagpasakop sila sa lingkod ng Diyos. Nagtama-tama ang desisyon na kanilang ginawa. Kaya naging tama ang kanilang attitude. Naging tama ang kanilang giving. Naging tama ang kanilang pangtapat sa pagsubok. Dahil nakatama sila. Kung may nakamali sa atin, kapatid, itama na natin. Itama na natin. Ama naming Diyos, batid nyo laman ng puso namin, i-bless nyo ang bawat aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.